Hindi mo kailangang panoorin ang buong Fate series para ma-enjoy ang Fate Strange Fake. Pero kung gusto mong mas maintindihan kung bakit ito kakaiba, delikado, at sobrang intense, ito ang kailangan mong malaman. Simulan natin sa tanong na siguradong nasa isip ng marami. Kailangan mo bang panoorin ang ibang Fate series o laruin ang mobile game para ma-enjoy ang Fate Strange Fake? Ang sagot, hindi. Makakatulong iyon, oo, pero hindi kailangan. Tulad ng Fate Grand Order, sapat na ang kwento mismo ng Fate Strange Fake para maintindihan at ma-enjoy mo ito. Gayunpaman, dahil sobrang komplikado at lawak ng Fate universe, makakatulong ang isang maikling paliwanag kung ano ba talaga ang Fate Strange Fake at paano ito konektado sa mas malaking Fate timeline. Baguhan ka man o veterano na sa Fate series, ihahanda ka nito sa isa sa mga pinakamagandang anime ng season. At sa mga eksenang ganito kagrabe, sayang naman kung palalagpasin mo lang dahil nagdadalawang isip kang panoorin ito. Ano ang Holy Grail War? Tulad ng ibang Fate series, umiikot ang Fate Strange Fake sa tinatawag na Holy Grail War. Sa pinakasimpleng paliwanag, isa itong battle royale kung saan 7 koponan ng master at servant ang maglalaban hanggang kamatayan upang makuha ang Holy Grail, isang artifact na kayang tumupad ng kahit anong hiling. Kapag iisa na lang ang natira, sa kanya mapupunta ang Grail. Ang masters ay mga salamangkero na pinili ng Grail, habang ang servants naman ay mga espiritong ipinatawag para lumaban para sa kanila. Kadalasan, ang servants ang gumagawa ng halos lahat ng labanan, at sila rin ang dahilan kung bakit sobrang saya panoorin ng Fate. Sino ang mga servant? Ang mga servant ay hindi lang basta malalakas na espiritu. Sila ay mga bayani mula sa totoong alamat at kasaysayan na muling binigyan ng pisikal na anyo. Maaaring sila ay mga Diyos tulad ni Zeus, Thor, at Artemis. Mga bayani ng mito tulad ni Hercules, Knights of the Round Table, at Beowulf. O kahit mga totoong personalidad tulad ni Shakespeare, Van Gogh, at Leonardo da Vinci. Hindi mahalaga kung totoong nabuhay sila o hindi. Ang mahalaga ay ang kanilang alamat ay naalala ng sangkatauhan. Kapag ganito, kwalipikado silang tawagin mula sa Throne of Heroes, ang koleksyon ng lahat ng bayani sa kasaysayan na maaaring piliin ng Holy Grail. Bawat servant ay inilalagay sa isang class, base sa kanilang alamat at fighting style. Sa isang normal na Holy Grail War, narito ang 7 klase. Saber, Lancer, Archer, Raider, Caster, Assassin, Berserker. May iba pang klase tulad ng Ruler at Avenger, pero kung susundin ba ng Fate Strange Fake ang normal na patakaran, kailangan mo itong panoorin para malaman. Karaniwang sinusundan ng kwento ang 7 master at 7 servant. Ang iba ay suportado ng makapangyarihang pamilya o organisasyon, habang ang iba naman ay nag-iisa lang. Mayroon ding mga nadamay lang sa digmaan dahil sa pagkakataon. Dahil dito, walang kasiguraduhan ang mangyayari. May mga alyansa, pagtataksil, at matitinding laban, lahat dahil sa kani-kanilang layunin at personal na dahilan. Bakit kakaiba ang Fate Strange Fake? Dito na nagiging ibang level ang lahat. Ang Holy Grail War sa Fate Strange Fake ay peke. Isang organisasyon mula sa United States ang nagtangkang gumawa ng sarili nilang Holy Grail War. Pagkatapos pag-aralan ang Third Holy Grail War noong 1939, makalipas ang 70 taon ay sinubukan nilang kopyahin ito sa Nevada. Kinopya nila ang ritual, ang sistema, at ang mga detalye, pero ang problema. Sobrang komplikado ng Holy Grail War. At ang Third Holy Grail War mismo ay may mga depekto na. Dahil dito, may mga mahahalagang bagay na nakaligtaan at may mga mali na nakopya. Sa halip na maging mas mahina, ang resulta ay isang digmaan na lubos na naiiba sa orihinal. Isang war na walang limitasyon. Sa halip na may malinaw na patakaran at safeguard, ang peking Holy Grail War ay walang saber class. Malabo kung ano ba talaga ang maaaring maging servant. At binabago mismo ang kahulugan ng heroic spirit. Sa Fate Strange Fake, ang mga legendang ipinapatawag ay sobrang lakas, na kung ikukumpara, magmumukhang bata ang mga servant sa Fate Stay Night. Hindi ko ibubunyag ang mga hindi pa kilalang identidad, pero sapat nang sabihin na si Gilgamesh,
na kilala bilang isa sa pinakamalalakas na servant, ay seryoso na agad mula pa lang sa simula, isang malinaw na senyales na hindi normal ang digmaang ito.